Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay may kung sino ang lumapit sa ating bida at sinabi nito na inaasahan niya na maayos niyang makakatrabaho ang ating bida, kaya naman ay agad siyang nagpakilala at sinabi na siya ay si Jin Sealhan na mula sa Chang'an Sect. Makalipas ng isang linggo sa Zhengzhou First Tower, ay habang nag-iinyuman ng lahat ay masaya naman na sinabi ng babae sa ating bida na mayroon siyang katagang narinig sa kung sino at sinabi nito na kung sakaling papipiliin siya kung ang kasintahan ba niya o ang mundo, ay pipiliin niya ay ang kanyang kasintahan dahil kung mawawala ito sa kanya, ay susuko na lamang ito na mabuhay, kaya naman tinanong nito ang ating bida na kung anong masasabi nito patungkol doon. Dahil masyadong romantiko ang bagay na iyon at nais niya ang ganong klase ng lalaki, sa nangyari ay naiinis naman na hindi pinansin ito ni Yeonjuka. Kaya naman dahil dito ay pabulong naman na tinawag ng isa ang babae at sinabihan na sa tingin niya ay mukhang lasing na ito, kaya naman ay sinabi nito na kung bakit hindi na lamang sila umalis. Na agad naman na sinagot nito at sinabi na nag-uumpisa pa lamang na maging maganda ang mga nangyayari at bukod pa doon ay kaunti pa lamang ang kanyang naiinom. Maging ang ating bida ay sinang-ayunan na din ito at sinabi na mas mabuti na magpahinga na lamang sila dahil sa mayroon pa silang mahabang paglalakbay na gagawin bukas, na hindi naman na sinang-ayunan ng babae at sinabi na nais pa niya ang mag-inom sa napakagandang lugar na ito kasama ang ating bida. Dahil dito ay napasabi na lamang ang matandang si Shin Yanggak kay Yeonjuka na hindi niya magagawang matulungan ito sa sitwasyon niya ngayon. Nang bigla naman na hinatak ang babae ng dalawa nitong kasama at agad na humingi ng paumanhin sa ating bida dahil sa inaasal ng babae sa kanya, at habang papalabas ay galit naman itong napapasabi habang pumapalag sa kanyang mga kasama na kung ano ba ang ginagawa ng mga ito sa kanya dahil sa hindi pa naman malalim ang gabi kaya naman ay bakit hindi nila ipagpatuloy ang kanilang pag-iinom. Napasabi naman ang isa na labis na ito upang magawang maayos niya, na sinang-ayunan naman ng isa at sinabi na hindi ito makapaniwala na kung anong lakas ng loob ng babae na ito na hawakan ng mahigpit ang nakakatakot na si Swordsman yon. Nang bigla naman na napasabi ang babae na wala pa naman siyang ginagawa na kahit na ano, kaya naman ay tinanong niya ang dalawa na kung anong sinasabi ng mga ito na mahigpit niyang kinakapitan si Yeonjuka. Sa nangyari ay napasabi naman ang isa na mukhang hindi pa talaga lasing ang babae. Nagalit naman itong sinang-ayunan at sinabi na ito ang dahilan kung bakit nais pa niya ang mag-inom pa. Dagdag pa nito na silang dalawa ay kamakailan ay handang-handa na bumunot ng sandata sa harap ng ating bida. Kaya naman ay nagtataka siya na kung bakit bigla yatang naisip ng dalawa na mahirap makalaban ang isang Yeonjuka. Agad naman na sinabi ng isa na noong una ay hindi nila alam na ganun pala siya kalakas, dahil kahit pa sabihin na isa lamang sparring ang naganap, ay ang Earnest Sword, ang batang pinuno ng Nangang Clan ay hindi man lamang nagawa ang makapagpatama ng kahit na isang pag-atake laban sa batang iyon, kaya naman ay ano pa ang magagawa nila laban sa kanya. Dahil dito ay sinabihan naman ng babae ang dalawa na kung iniisip ba ng mga ito na ang Alliance of Justice ay ipagkakatiwala ang paglalakbay na ito laban sa Dark Spectral Sect sa kung sino-sino lamang. Ngunit sabi nito na kahit naiinis na siya sa nangyari ay magiging kontento na ito at magpapahinga na lamang, dahil nakakasigurado siya na mayroon pa naman siyang napakaraming tsansa para sa ating bida na mapansin. Sa nangyari ay napatanong naman ang isa na kung talaga ba na nagugustuhan nito si Swordsman yon, na mabilis naman na sinagot ng babae at sinabi na kung hindi pa ba halata, at ilang beses pa ba niyang uulitin ang kanyang mga sinabi, dahil sa tingin niya na ang ating bida ay napakagwapo. Dahil dito ay napasabi naman ng isa na kung ganun ay ang batang iyon ay hindi naman nalalayo sa kanya, dahil dito ay napatanong naman ang babae na kung ganun ba talaga ito. Sabi nito na sinong nakakaalam, dahil may tsansa na siya at ang Head Sentinel ay magkatuluyan, dahil kapag ang dalawang batang mandirigma ay naglakbay ng magkasama sa matagal na panahon, ay minsan ay ang isang ugnayan ay bigla na lamang na nagaganap. Nang bigla naman na kinontra ito ng isa at sinabi na sa ngayon ay ang Alliance of Justice at ang Bandit Union ay magkasamang nagtatrabaho dahil sa paglitaw ng Dark Spectral Sect. Ngunit hanggang kailan ba sa tingin ng mga ito magtatagal ang bagay na iyon, dahil kapag nawala na ang mga Dark Spectral Sect, ay ang isusunod naman nila ay ang mga bandido ng Bandit Union,
At ang babaeng disciple ng Alliance of Justice ay magiging kabiyak ng Head Sentinel ay sa tingin ba nila na mangyayari talaga ang bagay na iyon? Hindi naman sinang-ayunan ito ng babae dahil sa ang pag-iisip nito ay talagang napakaluma na, nang bigla naman silang natigilan, dahil sa hindi nila inaasahan ang pagdaan ng kung sino sa kanilang harapan, at nang makalagpas ito sa kanila ay napasabi naman ang isa na kung siya lamang ba sa kanila ang nag-iisip na kamukha ito ng Head Sentinel. Sa loob naman ng First Tower ay napasabi naman si Yeonjuka na masyado na siyang napagod sa mga nangyari kanina, at ang nais niya ay sa susunod na gagawin nila ito ay tanging pagkain lamang ang kanilang gagawin. Napasabi naman ang matanda sa ating bida na hindi naman ito napapansin na hindi nito gusto ang babae, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung mayroon pa ba siyang ibang nakikita sa kanya. Sabi naman ng ating bida na wala naman siyang kahit na anong rason para hindi magustuhan ang babae na iyon, dahil sa mukha naman siyang mabait na tao, kaya naman dahil dito ay napasabi na lang ang matanda na maging siya ay inaasahan na ang ating bida at ang babae na iyon ay magagawang magkatuluyan sa hinaharap. Nagtaka naman dito si Yeonjuka sa sinabi nito na magkakatuluyan silang dalawa. Agad naman na sinabi ng matanda na ayon iyon sa paglapit-lapit sa kanya ng babae kanina habang sila ay nagkakasiyahan. Dahil dito ay sinabihan naman siya ng ating bida na lilinawin lamang niya ang patungkol doon, dahil sa ang babae na iyon ang kumuha sa kanyang braso at mas nakakatakot pa siya kumpara sa babaeng 10-headed demon soldier na nakita niya noon. Nang bigla naman na natigilan si Yeonjuka dahil sa may kung sino siyang naramdamang pumasok sa kanilang silid, nang bigla naman itong nagsalita at nagtatanong kung maaari ba niyang makausap ang Head Sentinel. Galit naman siyang tinanong ng matandang si Shim Yanggak na kung sino naman siya dahil sa sinabihan na niya ang may-ari ng First Tower na walang kahit na sino ang maaaring pumasok sa silid na ito, kaya naman ay agad niyang pinaalis ito dahil kung hindi ay tatanggalan niya ito ng kanyang ulo. Magalang naman itong sumagot at sinabi na nais lamang niyang magkaroon ng kaunting oras para makausap ang Head Sentinel, kaya naman ay tinanong nito si Yanggak na kung maaari ba siya nitong mapagbigyan. Ninas naman dito si Yanggak dahil sa masyado na itong mapilit, kaya naman ay sinabihan niya ito na kung sa tingin ba niya ay kakausapin siya ng kanilang Head Sentinel ay nagkakamali siya. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at inutusan ang matanda na lumabas muna ito at maghanap ng ibang lugar na mapag-iinyuman, matapos ay agad naman na napatingin ito sa ating bida, at ganun din si Yeonjuka sa kanya. At dahil sa biglaang pagkakaroon ng katahimikan sa silid ay napasabi na lamang ang matandang si Yanggak na susundin nito ang nais ng ating bida. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang magkaroon ang Shattering Heavens Demon Lord ng pakikipag-ugnayan sa mga Shaolin. At matapos na pumayag ng Alliance of Justice sa hindi nito pagsuporta sa Crouching Dragon Estate, ay ang Shattering Heavens Demon Lord ay nagdeklara ng triplet Tripitaka. Bilang resulta, ay ang mga tumutulong sa muling pagbangon ng Crouching Dragon Estate at sa pagsasaayos nitong muli, na kahit ang mga taga-Baek Clan at ang Yang Clan ay dahan-dahan na silang tinalikudan. Ang faction ng Order Sect ay labis na nanghina mula sa pakikipaglaban sa Dark Spectral Sect, at ganoon na din ang Alliance of Justice ay wala ding ginawang mga pagtutol sa declaration na isinagawa ng Bandit Union at ang lahat ay nanatili na lamang na tahimik. Upang mas gawing matindi ang lahat, ang Crouching Dragon Estate ay nagawa ng mock-alaban ng Head Sentinel noong nakaraan sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga ito na mag-escort sa mga Merchant Union na dadaan sa kanilang mga nasasakupan sa kagubatan, at ngayon ay nangialam na ang Shattering Heavens Demon Lord. Kaya naman dahil doon ay wala ng kahit na sino ang nais na tumayo kasama ang Crouching Dragon Estate. Nagsalita naman ang kapatid ng ating bida at sinabi nito na dapat siya nitong binati ng maayos kanina. Kaya naman sabi nito na siya ay si Yeonmubak, at tinanong si Yeonjuka na kung naaalala pa ba siya nito, na agad naman na sinagot ng ating bida at sinabi na sa paanong hindi niya magagawang makalimutan ang muka ng kanyang mga kapatid kahit panais na niya. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang si Mubak na siguro ay alam na ng ating bida na kung bakit siya narito upang makipagkita sa kanya. Tinanong naman siya ni Yeonjuka na kung bakit biglaan na lamang itong nagtungo dito ng nakakahiya at naging magalang,
dahil noong bata pa lamang sila ay kagaya lamang ito ng kanilang mga kapatid, na nagawang pagtawanan siya, liitin at pahirapan, kaya naman ay tinanong niya ito na kung nais ba nitong magpanggap na mabait sa kanyang harapan o kung ano paman. Hindi naman ito sumagot sa sinabi ng ating bida sa kanya bagkus ay agad na umalis sa kanyang kinauupuan, dahil sa ginawa nito ay nagtataka naman si Yeonjuka. Dahil sa biglaan nitong pagluhod sa kanyang harapan habang humihingi sa kanya ng kapatawaran at kahit masyado pa siyang bata noon upang malaman ang kung anong mali sa tama, ay nakagawa pa din siya ng matinding kasalanan dito. Sabi pa nito na kahit ano pa mang sabihin niya dito ay magtutunog lamang iyon na parang siyang nagpapalusot, ngunit kahit ganun pa man ay kahit wala sila sa sitwasyon na ito ay nais pa din niya itong makita ng personal upang humingi ng tawad, at labis niyang pinagsisisihan ang lahat. Agad naman siyang sinabihan ng ating bida na wag na nitong subukan pa na magkaroon ng maayos na pamumuhay. At tinanong na kung inaakala ba nito na magagawa nitong mabura ang lahat ng kanilang ginawa sa kanya sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Ay mukhang nagkakamali siya, sabi naman nito na alam naman niya kung gaanong nakakahiya at nakakabastos ang magtungo dito, ngunit naparito lamang siya para sa paghingi ng kapatawaran ng ating bida. At kahit pa ganun ay para na lamang sa kanilang namayapang ama ay hinihiling niya kay Yeonjuka na ibigay na lamang nito sa kanya ang pagkakataong ito kahit na ngayon lamang, at tinanong ito na kung ano ba ang kailangan niyang gawin upang mapatawad siya nito. Dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na alam naman siguro niya ang lahat ng ginawa sa kanya ng kanilang ina sa lugar ng Crouching Dragon Estate. Na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman dahil dito ay napasabi ang ating bida na alam naman pala nito ang lahat ng iyon ngunit may lakas pa din itong manghingi sa kanya ng kapatawaran, dagdag pa nito na kung talagang naparito siya upang humingi sa kanya ng pagpapatawad, ay sa tingin niya na hindi ba ang taong gumawa sa kanya ng mga ganong bagay ang dapat na nagpunta sa harapan niya ng siya mismo. Dahil si Miss Beck, ang mga elder ng Yeon, ang mga mandirigma ng Beck clan, at ang kanilang master na si Lord Beck at ganoon na din si Lord Yang, ay sila ang mga tumutulong na muling maipatayo ang Crouching Dragon Estate. Kaya naman sabi nito na kung lahat sila ay luluhod sa kanyang harapan at pagsisisihan ang kanilang mga kasalanan, ay maaari niyang iatras ang ipinatutupad ng Bandit Union na Triplet Tripitaka, dahil dito ay napatanong naman si Mubak na kung mayroon pa bang ibang paraan bukod doon. Ngunit galit naman siyang sinabihan ng ating bida na mukhang minamaliit siya nito ngayon, ngunit hindi siya madaling mapapayag sa kung ano pa man, sabi pa nito na kung siya ang nasa kalagayan nito ay nakakasigurado siya na mas agresibo itong aasikasuhin ang bagay na ito kumpara sa kanyang ginagawa ngayon. Kaya naman sabi nito na kung sakaling handa na ang kahit na sino sa kanila na mawalan ng lahat-lahat, ay sabihin nito sa mga iyon na gamitin nila ang huling pagkakataon na ito ng matalino. Gayunpaman sabi nito na hindi na magiging madali ang lahat para sa kanila magmula bukas, dahil sa pinaplano nito na maging abala na, dahil dito ay agad naman na sinabi ni Yeon Mubak sa ating bida na naiintindihan niya ang mga sinabi nito sa kanya, at makakaasa itong may paparating niya ang lahat ng kanyang mga ipinapasabi sa mga ito. Kahit pa nasabi na ang posibleng pag-atras ng ating bida sa ipinatutupad na Triplet Tripitaka, ay sapat na itong pag-uusap para sa dalawa. Ngunit si Yeon Mubak na paalis na sa silid, at si Yeonjuka na nagsasalita, ay parehas silang nakakasigurado na hindi luluhod ang mga ito at pagsisisihan ang kanilang mga nagawang kasalanan, kaya naman sa katahimikan ng paligid sa pagitan ng dalawa, ay ang mga ito ay nagtungo sa kani-kanilang mga landas. Makalipas naman ng ilang araw sa Henan Province Langsi Country, ay habang naglalakbay ang mga ito ay napasabi naman ang babae na ang lugar na ito ay talagang napakalamig. At napasabi na kahit nakasalukuyang winter na ay madami pa ding magagandang tanawin silang makikita sa paligid, agad naman siyang sinabihan ng isa nilang kasama na masyado ng malamig kaya naman ay manatili na lamang ito sa kanilang kinauupuan. Sabi pa nito na nanghihinayang siya dahil kung hindi lamang sila abala ngayon ay maaari sana silang huminto muna sa gilid malapit sa isang ilog upang mag-inom. Agad naman nakinontra ito ng isa at sinabi na siya lamang ang nakakaisip ng ganung bagay dahil siya lamang sa mga ito ang nakakaramdam ng hindi nilalamig. At sinabihan ang babae na kung susubukan itong lumabas ay nakakasigurado siya na mamamatay ito sa matinding lamig.
At bukod pa doon ay wala siyang makikitang kahit na ano sa labas ng maayos dahil sa tindi ng snow sa daan. Sabi pa nito na ang kanyang martial brother na si Seal ay nasa labas ay nakakasigurado siya na hinihiling na nito na agad silang makarating sa lugar. Masaya naman na napasabi ang babae na hindi niya naisip ang bagay na iyon, kaya naman ay siya na muna ang makikipagpalitan dito maya-maya. Na agad naman na sinundan ng ating bida at sinabi na siya na ang papalit para sa kanyang kasama na si Shim Yanggak, dahil hindi naman ito sumama sa kanya para sa ganitong klase ng mga gawain. Masaya naman na napasabi ang young lord ng Nanggang clan at sinabi na kung ganito ang kaso ay makikipagpalitan din sila sa mga ito, dahil kung magtutulungan sila kahit papano ay magagawa nilang makatagal sa lamig, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na tanging siya lamang ang makikipagpalitan at hindi na ang kanyang kapatid na si Nanggang yon. Dahil dito ay napatanong naman ng kapatid nito na kung bakit naman hindi. Agad naman na napasabi ang ating bida sa kuya nito ng, malamig nga ni. Upang mapahinto ito sa kanyang mga sasabihin pa, dagdag pa ng ating bida na hindi naman siguro nais nito na lumabas doon ang kanyang kapatid na babae dahil sa masyadong malamig sa labas. Nang bigla naman siyang tinawag ng dalaga at sinabi na nais niya din na makipagpalitan at makatulong sa mga ito, at habang nag-uusap ang ating bida at si Nanggang yon, ay nakakaramdam naman ng hindi maganda dito ang isa na para bang nagseselos sa mga ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.